Yes, hello! What's going on, guys? Welcome back here to my channel. At andito na naman po kaming dalawa, no? Ang aking best friend. Oo, mukhang masaya lang po siya talaga. Pero deep inside, marami po siyang pinagdadaanan itong mga nakalipas na araw. Ang fresh ko kaya today. Oo, fresh ka ngayon pero heartbroken ka. Grabe, hindi naman. Ayan po. Ayan po ang aming today's topic is about heartbroken or Heartaches Yeah. and the pain. the pain that demands to be felt. Ganon! Yes, well, anyway guys, bago kami magsimula pala, kung hindi nyo pa napapanood yung aming collaboration last week, which is ang pinag-usapan namin is gaano bang kasaya ang maging in a relationship. But unfortunately, things happen, things change. Ngayong linggong ito, hindi po tayo magiging masaya. Dadamayan po natin siya. Hoy, grabe ka naman. Oo. Kasi itong best friend ko is may pinagdadaanan. So, lahat naman tayo may pinagdadaanan. when it comes sa- Ano lang to sis? Siguro, temporary lang ba yan? phase lang of a relationship. Diba? Yung parang lahat naman ng relasyon nagkakaroon ng issue. Oo. Pero yung issue mo, ano ba yung issue na yan? Pero tatalakayin natin yan maya-maya lamang po, no? If you are just new here on my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And please click the notification bell down there for you able to get notified whenever I have a new activity here on YouTube. Well, anyway, tulad nga ng sinabi ko kanina, kung hindi nyo pa napapanood yung aming last week collaboration regarding sa topic na relationship, ayan, nandiyan sa taas, nandiyan. I-click nyo lang yan para mapanood din nyo kung gaano kaming kasaya nung time na yon. Pero ngayon, meron ng bagong topic, bagong sakit, bagong nanakit. Sa kanya, hindi po sa akin. Ano ka ba? Hindi naman Charot, hindi. Pinagtatanggol pa din. Pero hindi. Feeling ko naman, sana maging okay pa. Pero it's just, di ba nga yung sinasabi ko kasi parang it's just a part of a relationship. Kasi parang hindi naman maganda yung puro kayo okay na. You are putting a spice In the relationship. in the relationship. Well, lahat naman talaga. Away-away tayo, ganun, selos-selos, ganyan. Party-party. Tulad nga ng sinabi ko last week, guys, there's no perfect relationship naman talaga. Lahat yan is tumadaan sa mga trials, challenges, problems, and minsan physical, yung iba, di ba? So, yung sa kanya wala namang physical, pero more on emotional. Emotional damage. Emotional damage! Ayan, puro emotional damage po yung nararamdaman niya. So, meron ako dito mga ilang katanungan na siya lang ang sasagot kasi ako happy naman talaga yung Ay, relationship. bakit ako lang? Akala ko pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin, pagka sinagot mo, baka meron ako maging opinion or suggestion. Okay. Oo. Kasi ako ay happy mode. Oo. Smiley mode lang tayo for today's video. Wala naman po kasi ako nararamdaman na pain or heartache. So, happy relationship. Sana, oo. Happy relationship po ang antisiswang ninyo. Oo. So, eto ang unang katanungan. Matagal na rin naman kayo, di ba? Matagal na kayong magkasama din sa work. Matagal na kami magkakilala. Ayan. Matagal na po talaga sila magkakilala. Siguro hindi pa po ako pinapanganak, magkakilala na po sila. Hindi. Okay na rin naman. Okay. The first question is, what did you learn about this relationship? Ako, feeling ko natutunan ko talaga sa relasyon na to is action speaks louder than words. Okay. Ewan ko, maybe I'm just blinded by love. So, medyo nagkaroon tayo ng trust issue. Ngayon mo na-realize na meron ka ng trust issue. So, do you think that na meron pang posibilidad na may pumasok sa buhay mo na panibago? So, ano ang gagawin mo is you're going to invest a feelings again, deep feelings, without knowing him better or deeply. Hindi. Actually, yung trust issues naman na nangyari is just, I don't know. Hindi ko pa kasi naririnig yung opinion niya kung bakit niya ginawa yun. Parang, for the longest time, kasi pag sinabi niya sa akin na napaka-open namin sa isa't isa. Direct kami, sis, wala kaming filter. Parang pwede ko siyang tanongin ng direktahan, pwede niya akong tanongin ng direktahan. Kumbaga is
straightforward kayo Oo. sa isa't isa. Oo, ganun. Na wala ka. kayong mga paligoy-ligoy. Oo. Oo, wala kayong mga pabebe, ganyan. Wala. So, pag tinanong ko siya, straight naman yung sagot niya. It just so happen na yung parang itong nangyari nga this past few days na parang iba yung sinabi niya tapos iba yung nakita ko. Kaya nagkaroon ako ng trust issues. Prior to that, I already informed him. Hindi, I already told him na parang yung pinaka-weakness ko is pag nasira yung trust sa akin. Kasi how can I trust you further or how can I trust you more if You already... you already ruined it? Yes. Ayun. So, yung sinabi mo is, iba yung sinabi niya sa nakita mo. Oo. So, sa makatuwid po, mga madlang manonood, nagkasala po talaga. Hindi naman nagkasala. Tinanong ko naman siya, yung ayun nga, yung party-party. Na pwede naman niya siguro sabihin na maggaganito na lang ako, pupunta ako sa ganito gagawin ko. Sabi ko nga, Kesa itago pa niya sa'yo. oo, sabi ko nga, parang mas ma-appreciate ko sana kung sinabi niya na nandun siya sa lugar na yun. Oo. At pinapunta Kung na, nagpakatotoo na yung lang. nandun siya sa lugar na yun, at pinapunta na lang niya ako doon. Oo. Kaya Diba? kayo, sa mga magkakarelasyon dyan, kung yung mga jowa nyo is nagpapaalam, tapos iba yung masasaksihan ninyo at iba yung makikita at maririnig ninyo sa ibang tao, ang gawin ninyo is sundan nyo na lang sila. Hindi, ang nakakatawa kasi, alam mo, ang nakakatawa doon, ito kwento natin ang very, very light. I always have this girlfriend instinct na parang, pag may sinabi tong isa, ano ba, a friend of him, may sinabi, tapos, biglang tumugma doon sa sinasabi niya. Tapos makapag-connect ako yun. Tapos, ayun nga yung nakakaloka eh. Bakit ko naisip na nandun sila sa lugar na yun? Diba? Mm-mm. At nung dumaan ako, nakita ko naman talaga sila nandun sila sa lugar na yun. Diba? Na parang iba yung sinabi mo sa akin sa nakita ko. Ayun lang naman. Nakakatuwa lang kasi nga yung girlfriend instinct, it's something that wala lang. Maybe I have the blessing of trust issues. Well, ako din naman, nagkaroon na rin naman ako sa past relationship that I had is meron din ako mga trust issues. When it comes, kasi marami yan trust issues maraming aspects yan yung sa akin naman is yung mga broken promises. Dalang-dala at sawang-sawa na po ako at wag po kayong mga ngako sa isang tao kung hindi niyo naman po talaga kayang tuparin at panindigan. Kasi mahirap yun. Kasi yung taong pinangakuan nyo, aasa yan Aasa. Di ba? Hindi, in fairness naman sa kanya, pag nangako naman yun, di ba kasi sinasabi ko sa'yo na, meron kami na pag-usapan na, ganito, ganyan. Okay. Let's say, 10 pangako na sinabi niya, ilan na naging tama? Lahat naman. Oo, parang nag-exert siya ng effort na sinabi niya, nung one time na nalaman niya na nag-aantay pala ako bago siya pumasok. Sabi niya, from now on, pasok na ako 30 minutes earlier kasi nag-aantay ka. Kailan ba nag-start itong inyong misunderstanding na ito? Nag-start ba siya last week? Hindi, nag-start siya ng isang araw. Okay. Tinanong niya ako kung galit ako. And I just stared at him. Tinitigan ko lang siya. Tapos di ko siya kinausap. Ayun. Hanggang umalis na lang siya. So, ang ating susunod na katanungan, how do you manage the hurt? Alam mo ba, lagi ko talaga sinasabi na if I get hurt, or I got hurt, then Everyone got you. oo, hindi, parang that's a normal part of life. Na, may mga point talaga na masasaktan ka. It's how do you prepare yourself for it. How do you prepare So, yourself? ako kasi, lagi kong sinasabi na parang naging part ng motto ko yung yung pain demands to be felt. Aha. Oo. So, embrace mo yung pain kasi you will learn something from it. Overthinker kasi ako, sis. Parehas naman tayo. Sobrang Oo. overthinker din ako. I mean, ang pangit sa akin, pag may nakakarelasyon ako or meron akong ka-MU, bago pa mangyari, ino-overthink ko na para pag nasaktan ako, isang sakitan na lang.
Ako naman ang ginagawa ko sa pagiging overthinker ko sometimes is sinusubukan ko pang lawakan pa yung pangunawa ko na hindi naman siguro ganun yung mangyayari. Sa sobrang pag-iisip ko is kailangan ikalma ko yung isip ko, ayan, yung aking sarili, yung aking mga ugat-ugat dyan. Parang nakasanayan ko na, kahit dun sa mga past relationship ko, laging ganun ginagawa ko. Na parang, ano yung mararamdaman ko pag ganito yung nangyari, ganun. So, na-prepare ko na kagad yung sarili ko. Okay, dito na po tayo sa ating susunod na katanungan. Sobrang ginigisa na natin itong ating bisita for today's video, pero wala naman siyang choice. Oo, dahil siya yung kailangan nating tawag dito na Uy, so, alam mo talaga, sana talaga meron silang matutunan sa akin today. ewan ko lang kung may talaga natututunan kayo ng mga madlang manonood kasi minsan yung mga sinasabi namin dito is nangyayari talaga sa buhay namin, then na-experience namin from the past and our current relationship. But unfortunately, things happened like what I've said na siya nga is nagkaroon ng slight misunderstanding with her relationship. What positives can you take from this experience? Something positive. Yes, sa experience mo with him. Learn how to trust your partner. Charot! Hindi. Hindi iyon. Kailangan magkaroon rin kayo ng doubt. It's okay na masaktan. It's okay not to be okay. Oo, yes. It's okay not to be okay. Normal lang masaktan, sis. Oo naman. Di ba yung parang, parang, sabi nga, meron ako nabasang quote na if you will, yung sabi doon na pag hindi ka nasaktan, hindi pagmamahal yun. Oo. Kumbaga is parang naglalaro ka lang. Oo. Kumbaga is wala ka talagang totoong intensyon na magmahal. Oo. So, pag hindi ka nasaktan doon sa ganung sitwasyon, then it's not love. Oo. Ako din naman, na-experience ko rin naman niya maging heartbroken from the past. As far as I remember, that was a 2012 in a long-distance relationship. We haven't met yet, but we've been in a relationship for 5 years in a long distance. And things happened. Basta may pumasok na bago, masisira ang lahat. Ganon yung nangyari sa akin. Ganon din ba yung nangyari sa'yo? Sabi naman niya, hindi naman. Sabi naman niya, wala daw sila nun. Oo, friends lang daw sila. Lahat tayo nagsimula sa friends. Oo. Actually, feeling ko nag-assume lang ako, pero tinanong ko siya. Nag-overthink ka na naman Hindi, siguro. tinanong ko siya diretso. Sabi niya, wag ko na nga daw idamay, niyaya lang daw silang kumain. Sabi ko, okay. Na parang, hey sir, sabi mo masama pakiramdam mo So, pero ano nga, Bakit na naabutan nga doon? talaga ang rumors? Ibo. Mga marites doon. Oo, may marites na nagsabi sa akin that there's something between them. So, I have this friend sa office na nakita ko sa kanya na sabi ko, sobrang sama ng loob ko, ganyan. Kasi, hindi, sinabi ko, nakita ko nga si Sir doon sa sa inuman, sabi nga, ganto. Sabi ko, yung parang feeling ko, niloko ko, gano'n. Tapos kasama niya si ganito. Though marami sila, isang grupo sila. Pero hindi ko nilapitan yung table. Naging tayo, casual tayo, dumaan lang tayo doon sa table nila. Oo. Hindi siya nag-make scene. Oo, hindi tayo ganito baba. Oo. Kaya kailangan panindigan mo yung mga sinasabi mo na hindi ka ganun kababa. Kaya yung sinasabi ko kanina, parang iba yung sinabi niya doon iba yung message niya sa akin doon sa nakita ko. Tapos, so nung tinanong ko siya, kasi nga, di ba, super open ko sa kanya. Super open din naman niya sa akin. So nung tinanong ko sa kanya, sabi niya, hindi, wag ko daw idamay. Kasi, parang niyaya lang naman daw sila kumain nun. Wala daw sila. Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi naman ako dun nasaktan na meron siyang kasamang iba. Nasaktan lang ako na parang lahat ng sinasabi niya pinapaniwalaan ko. Sa mga tuwid, gullible ka. Oh, hindi, yung parang ganun ko siya kamahal, sis, na parang pag sinabi niya ng ganito, okay, papaniwalaan ko yun. Tapos yung sabi niya kasi na masama nga pakiramdam niya, maabutan kita doon, nagiinom ka. Palay mo naman kasi yung si sir mo pala is ang medicine niya is talagang ang alak para gumaan ang pakiramdam niya. May mga Sana ako. Hindi, sabi ko nga, tapos napa-blame game ako nung araw na yun sa kanya na parang, ano nangyari, di ba? Parang, hindi mo nga ako sinundan nung nakita mo ko.
Since nabanggit mo sa ating mga madlang manonood na sobrang mahal mo si Sir, guys, too much love will kill you. Totoo yan. Kasi yan nga, especially ito, overthinker, sobrang mahal niya si Sir, pwede siyang ma-stress, ma-depress, anxiety, whatsoever, depression. Mahirap talaga yan, guys. Kaya kailangan you better love yourself first before you jump into a relationship. So, sa ginawa mong ganda-gandahan na yan, may nangyari pa. Wala, lalo kami gumulo. Oh, di ba? Kaya guys, lesson learned ha. Huwag kayong maganda-gandahan lalo na kung kayo ay hindi naman talaga literal na maganda ha. Pero ang katanungan is, what is something you would change if you could go back in time? Hindi ko nare-regret na minahal ko si Sir. Hindi, once na nagmahal ka talaga ng isang Oo. tao, hindi mo naman kasi kailangang i-regret yan. Kasi So, ginusto mo yun eh. Ano lang siguro, if I will to go back in time, What will you change? ayun nga, ang hirap naman yung tanong na yun kasi syempre, parang in-enjoy ko naman lahat ng memories namin. Oo, kumbaga wala kayong mga naging sad memories together eh. Oo, wala pa. Kaya nga sabi ko nga, parang this is the first time na nagkaganto kami. Or siguro pwede mong And sagutin. then, siguro if I would to go back in time, And you will change. oo, siguro sana hindi na lang ako nakinig dun sa friend ko na isa na nagsabi na nagjowa daw si Sir. Oo, sana pala umuwi na lang ako. Saka yung isa, hindi, yung parang, kasi ang mahirap doon, na yung pagkakwento ko, sinabi niya, ay, narinig ko yung chismis, ayan nga daw, dalawang yan. Ayan yung mga tinatawag natin na sina Marisol. Oo. Ang mga mari mong mahilig mang solsol. Kung hindi, ayun yung naging message ko kay Sir, na tinanong ko siya kung ano talaga sila ni ate girl. Parang, it could have been different. Iba talaga. Diba? Magiging iba kasi ang outcome nun eh. Kasi wala kang idea eh. Wala nagsabi Oo. sa'yo. Wala kang nagbigay ng clue sa'yo na may mga ganong eksena. Kung di mo nalaman yun, eventually, until today, okay pa kayo. Oo. Feeling ko nga nagalit lang ako dun sa fact na nagsinungaling siya. Pero nung araw na nilapitan niya ako, feeling ko kung hindi, hindi pala. Ayun, sana pala kinausap ko siya nung araw na yun. The outcome could have been different. Siguro sa akin, Kung hindi ako naganda-gandahan, sis. based sa story mo, siguro sa akin kung magbabalik ka nung time na yon, ang sa tingin ko is, hindi na lang ako dumaan dun sa way na yun. Hindi, sis, nadaan talaga ako doon kasi I want to prove myself. Intention mo talaga. Oo, dumaan. intention ko talagang dumaan doon kasi I would like to know if kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Kasi nga, I have this gut feeling na nandun sila. So, tama po talaga. Tama po ako na nandun nga sila Oo. at nahuli ko silang nandoon. Na dapat pala hindi na siya nakinig kay Marisol. Kaso lang, ang mahirap lang kasi after that incident, yung may nagsulsul lang sa akin, may nagsabi lang sa akin na, balita ko, yan nga daw, dalawang yan kasi may nakapagsabi sa akin, ganyan. Hindi mo naman sinabi na, ay hindi, wala yun. Wala, hindi ko ganun. Kasi nga, ang taas nga ng emosyon ko, so parang lahat na lang pinaniwalaan ko. Which, minessage ko si Sir. Sagot naman ni Sir, wag ko na nga daw idamay. So, sa tingin mo ba is, magiging okay pa? Sa dami ng sinabi ko kay Sir, Or it's too early to tell? sa dami ng sinabi ko kay Sir, in-express ko lang naman na galit ako. Technically, hindi naman ako galit sa kanya eh. Galit ako doon sa sitwasyon. So, alam ko naman na may mali ako at some part. Sana pala, pinakinggan ko siya, binigyan ko siya ng chance mag-explain nung gusto niya mag-explain. Kasi, of course, I really would like to fix things. Oo. Kaso kasi, lang, hindi na niya ako sinisi. how do you describe the pain? Alam mo sis, first time kong magkaganon. For the longest time, di ba? Alam mo yung sobrang bait ko, di ba sis? Tapos hindi talaga ako mabilis magalit. Oo. Tapos yung pagdating ko doon, nung nandun ako sa sa smoking area, yun nanginginig yung buong katawan ko sa galit. Tapos sabi ko, shit, parang ngayon ko lang na-experience yung ganito kakasakit. Oo. Kasi hindi ka Na- naging prepared eh. Oo, hindi ko naihanda yung sarili ko sa na ganun pala yung feeling. Dito na po malapit magtapos ang ating video for today kasi nga po is dalawang tanong na lang po ang natitira sa ating balota. Opo. Dalawang tanong na lang po ang natitira sa balota at hindi ko pa napapaiyak ito. Oo. Walang iiyak for today's video. Sabi mo,
anak-anakan ko na hindi niya deserve. Pero, no, siya yun eh. Na nga po ang una sa pangalawang huling tanong. If and ever na hindi naman talaga na mag-workout ang second time around, what will be your next step? Ayun. So, sa akin kasi, ayun nga, katulad nga yung sinabi ko. Last third ko na kasi yung for this year eh. Matitigil ka na ba? Oo. Hindi ka na magmamahal mo. For this year. You'll never know. For this year, pero hindi ko kina-close yung door ko dun sa mga Opportunity. na mali mo medyo mati. Mali mo may dumating na much worse, di ba? O, di ba? Hindi. Pero meron kasi di ba na alam mo naman sis, pinakita ko rin naman sa'yo na merong mga araw-araw, almost everyday kasi sa Dami mo palang sumon. Oo. Hindi, araw-araw talaga siya nagkasunod. Siya. Kaso lang. Hindi siya, hindi si sir. Iba. Ay, marami kang lalaki. Hindi ko ina-entertain at ni-restrict ko yung account. And I even showed it to him. How much he means to you. Oo, na gano'n ako ka-confident na kaya niya maging confident sa akin na hindi ako lalaki. Na pinakita ko sa kanya yung mga nasa restricted accounts ko, mga naka-block sa akin. That's how much you love him. Kasi sobrang gusto kong i-show sa kanya na wala na akong iba. Parang wala na ako ibang in-entertain. Kaso nga, the question, This is my last time. kaso nga, the question is, will be your next step if the second time around didn't work out? Wala. Parang mananahimik na muna ako. Baka kailangan din ng puso ko magpahal. Masyado kasi ako magpahal this past few months. Huwag ka titigil sa pagmamahal. Hindi ako titigil sa pagmamahal. Pumapahinga lang muna tayo. Kasi Pahinga parang, lang. Oo. parang sos na ako. Napagod na ako. Totoo, minsan talaga nakakapagod. Sobrang lalim ng pagmamahal. Affection, efforts, and love na binigay. Ika nga nila is, sabi nga nila is, Nakaka-drain. sabi nga nila is, everyone deserves to be loved. Pero hindi ko pinagsisisihan lahat ng love, affection, and care na binibigay ko. And of course, syempre, yung mga fun memories. Di ba? Kasi ayun talaga yung napipressure mo. Na-share nyo together, yung kayong dalawa lang. Yung not Even. hindi, yung parang hindi naman alam nung ibang tao kung ano yung pinag-uusapan nyo, hindi naman alam nung ibang tao pinagdadaanan nyo, sineshare nyo with each other pag kayong dalawa lang. Kasi namin, pag nag-dito kami, na parang nalalabas namin yung Yung gusto niya sabihin. yung gusto namin sabihin. Kaya sabi ko nga, di ba, wala kaming filter. Tapos mas mabuti pang ilabas ko yung kung ano yung mismo nararamdaman ko kaysa mag-burst out ako. Kain ko. Ayun. So, napangalanan na. Pero hayaan na na. So, ang kanya pong... I-edit out na lang. Igaganan. Beep! So, ang tawag po dyan is, ayun po is, ang kanyang next step is, magpapahinga muna siya. If second time around didn't work out, kailangan lang po niya magpahinga dahil ang Barbie doll napapagod niya. Diba? Okay, for the last question for today's video. Ayan. How long does the pain last? Ako, yung pain kasi hindi mawawala yun. Alam mo ba, ako minsan pag nakikita ko yung excess ko, minsan nandun pa rin yung kirot na. Yung may kirot, pero nandun rin yung forgiveness. Tapos, ang mas nangingibabaw sa akin, yung mga pinagsamahan namin. Kaya, alam ko hindi tama, pero I'm always, parang lagi akong friends with my exes, di ba? Ganun ako. So, kasi kaya yung sinasabi ng iba, di ba? Pagka ex mo na, wag mo na kaibiganin. wag mo na kaibiganin. Pero, if you are going to think of it, yung ex mo, naging part yan ng buhay mo. And, if you will, if you will realize na, okay, yung ex ko pala, pwede ko rin naman pala mo yung ex. Pero, you need to set boundaries. Kaya nga,
yung mga exes ko, totoo nakikipagkita ko sa parang once in a blue moon lang. Hindi naman ako lagi nakikipagkita. Nung once in a blue moon, yung parang pag kinakamusta nila ako, tapos gusto nila ako makita, sige. Pero hanggang doon lang yun. I will not gonna make myself fall in love with them again. Kasi I've been through that. Pero gusto ko lang yung parang, yung friendship na nabuo namin na while we are still together. Kasi yung relationship, parang para sa akin, kinocompose kasi siya ng love, affection. Tapos yung kasama na rin doon yung friendship kasi kaya nga nagtataka ko, siguro sobrang sakit lang ng mga na-experience ng ibang tao sa mga exes nila. But with my exes, lagi na lang, parang maayos kami naghihiwalay. And lagi kaming parang dun sa same decision na we'd rather be friends. Actually, kanya-kanya namang kanya-kanya namang point of view yan kung ano talaga yung gusto mong mangyari, kung gusto mo pa rin natin makipagkaibigan sa inyong mga exes. It's entirely up to you, it's your decision itself. So, wala na tayong magagawa dyan kung talagang galing yung gusto mong mangyari. Kaya yung mga exes ko walang hard feelings sa akin. Oo, kasi nga is bukod sa friendly ka, is you accept the fact that even though that you are no longer in a relationship with those persons, is you can still be friends with them. Oo, totoo yun. Baka feeling ko din kasi siguro dahil dumating din ako sa mga wala akong pinakita mas. Oo. Kaya hindi rin nila yung parang walang blaming them. Yeah, as long as na maganda yung paghihiwalay Oo. ninyo, then there's nothing more to talk about. Oo, hindi na sila kailangan pangilagan. Oo. Yeah. Actually, meron naman talaga akong personal question. Oo, galing talaga to sa akin. Hindi to nang galing sa kung saan mang social media. Galing po talaga to sa isip ko, no? Oo. Etong aking personal question is talagang personal talaga to, no? Regarding din sa kanya at saka nung kay Sir Nino is based din kasi sa mga nakikwento nito sa akin na this past few months is mukhang masaya naman sila, mukhang okay naman sila noon, pero ngayon is parang nagda-downhill na, no? Ganyan talaga ang relasyon, ganyan talaga ang mga dumadaan na pagsubok sa isa mga bagay-bagay. My personal question is, Personal question, para talaga masasaktan talaga ako. have you ever thought na pinagsiksikan mo ang sarili mo sa kanya? Oo, feeling ko talaga. Actually, sinabi naman niya. Nung una pa lang kasi, ito yung, yung the story behind it. Nung una, sinabi ko sa kanya, how I felt ganyan. Tapos sabi niya, bakit ako? Marami na lang ganyan. Ba't di ka sumunod sa iba? So, I tried having a relationship with other guys. Kulang naman pagsabay-sabayin ko sila lahat. But I will always, yung parang sabi nga nila, that relationship will not gonna be successful because that's not what you wanted. That's not the person that you would like to be with. Kung bagang ibig mong sabihin is, no matter how many guys I would try, you're still the one that I want to. Kasi hahanap at hahanapin mo siya dun sa mga tao na nakaka-relasyon. Kasi mahirap naman talaga yung hahanapin mo sa isang tao, yung isang bagay na wala naman din sa isang tao. So, Gusto mo. so bumalik ako sa kanya. Actually, nung nagkibalik kami ni nung Yung isa pang sir,